Pick a card! Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala po lamang, ang basa ng tarot ay napapailalim sa interpretasyon. Maaring mag-resonate sa iyo ang mensahe ng baraha. Maaari rin na sa ibang tao, kaya gawing gabay o gawing libangan lamang. Ang ating tarot card reading ay for entertainment purposes only. Hello! Kumusta kayo? Sa video na ito, alamin natin kung sino ang may nakatagong paghanga sa iyo. Tingnan natin kung ano ang mga sasabihin sa iyo ng baraha. Ang pagpipilian ninyo ay itong 4 na pile. Tingnan ninyo kung alin dito ang inyong napupusuan at papakita ko sa inyo ang inyong pagpipilian. Ayan. Titigan niyong mabuti, tingnan ninyo kung alin dito ang mas gusto ninyo. Ito bang black heart para sa pile 1? Itong rose quartz na heart para sa group 2. Ito pang brown para sa group 3. Oops. Oh, ito bang pang-4 na medyo blue? Ayan. Para sa group 4. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng mga baraha. At sa baba ng video na ito, ilalagay ko ang timestamp. Kaya kung meron kayong 1 o 2 napupusuan, pwede ninyong pakinggan ito ng diretso mamaya para makita ninyo kung sino ang may nakatagong gusto sa inyo. Okay? So, ito group 1, group 2, group 3, group 4. Pakiramdaman ninyo kung alin dito sa mga hearts na ito ang mas gusto ninyo. Black, rose quartz, itong brown, o kaya itong medyo blue. Okay? Okay, group 1, ang napili ninyo ay itong black heart. Ayan, tignan natin kung ano ang sinasabi ng mga baraha. Multilingual. Okay. Problem solver. Aba. Next. Spontaneous. Okay. Ano pa? Performing arts. Ayan, performing arts. At LGBTQT. Okay. Lagay lang natin to dito. Oops. Ayan. Makikita pa ba sa video? Oh, okay. Okay pa siya. Next. High Priestess. Ayan. Tapos 2 of Cups. Okay. Tapos, the Star. Aba, 2 major arcanas na. Tapos, 3 of Wands. Ayan. Okay. Tapos, Virgo. Uy. Tapos, Sagittarius. Okay. So, tingnan natin ang mga baraha mo. Andito. LGBTQ, multilingual, problem solver, spontaneous na tao,
Performing Arts, Sagittarius, High Priestess, Two of Cups, the Star, Three of Wands, at Virgo. So, sa nakikita ko dito, ang taong nagkakagusto sa inyo ay mga taong artist. At ito ay isang tao na maari na mahilig sumayaw, mahilig kumanta, mahilig mag-perform, o kaya magaling siya sa kaniyang mga kamay, magaling siyang gumawa ng mga designs, isang napaka spontaneous na artist. Spontaneous, ibig sabihin kung ano ang maisipan niya, yung wala sa plano, yun ang gagawin niya. At ito ay isang tao na magaling na mag-solve ng problema kasi meron kang problem solver dito at multilingual. So, ang taong ito ay maraming alam na pananalita. Pwede na marunong rin siya sa English, marunong sa French, o kaya ibang language naman. Pwede rin na marunong siyang magbisaya, marunong rin siyang magwaray. Multilingual ang taong ito at meron tayong baraha dito ng LGBTQ. So, ang taong ito ay meron siyang pagtingin o maganda ang kaniyang pananaw para sa mga LGBTQ natin. Yung hindi siya nagdi-discriminate. Magaling ang kaniyang pagtanggap sa mga tao na napabilang dito sa grupo na ito. At ang tao rin na ito na merong nakatagong gusto sa iyo ay maaring isang Virgo o kaya Sagittarius. Ito ay isang tao na mahilig siya sa mga ritual, mahilig siya sa kanyang health, mag-alaga sa kanyang kalusugan, isang tao na medyo perfectionist. At ang mga Sagittarius rin, ito ay mahilig mag-travel, isang tao na mahilig mag-travel. Ayan, mahilig siya na lumabas, mag-adventure, pero honest na tao ito at isang tao na hindi takot sa mga risk. Isang tao na palaban sa buhay. At itong tao rin na ito ay ang Three of Wands kasi ay isang tao na mahilig ito sa teamwork at pareho sila, mahilig nga talaga ito sa travel kasi dalawang baraha na ang nagsasabi na ito ay mahilig sa travel, mahilig rin ito sa commerce. Kaya maari na itong taong ito merong mga binibenta, meron siyang mga pamamaraan para sa sideline income niya. At ang taong ito ay dahil sa The Star, maganda ang kanyang hope, maganda ang inner clarity niya, kilala niya kung sino siya, ano ang mga gusto niya sa buhay. At ang tao ring ito ay isang napaka-romantic na tao. Ayan, romantic. Two of Cups. Ito isang tao na naniniwala sa kasal, naniniwala sa maayos na pagsasama. Kaya maganda ang mga baraha mo. At ito ay, meron tayong baraha dito ng High Priestess. So, itong taong ito ay napakaganda ng kaniyang mga pananaw, malalim ang kaniyang paniniwala sa buhay, at ang taong ito malakas ang kaniyang intuition. Ito ay isang tao na mahilig rin sa mystery at malakas ang paniniwala niya sa kaniyang sarili. Kaya napakaganda naman ng taong ito. Ito ay maganda ang profile ng tao na ito. Multilingual. So, maari na tagalabas ng bansa kasi marami siyang alam. Pwede rin na sa iba't ibang kultura naman ng Pilipinas. Iba-iba ang mga lingwahe natin. Kaya, dahil siguro kasi mahilig siyang mag-travel, kaya marami siyang napipick up na mga iba't ibang salita. Pero ang kagandahan ng taong ito, magaling sa problema at hindi nagdi-discriminate ng tao. Mayaman man, mahirap, at yung iba-iba ang sexual preference, tinatanggap niya. Kaya napakaganda naman ng profile ng taong ito. At naniniwala siya sa kanyang mga kutob, magaling. At dahil dalawa ang major arcanas dito, ito ay isang tao na meron siyang magandang estado sa buhay. Kasi magaganda ang mga barahang ito, maging sa itong Three of Wands, mahilig siya sa expansion, kaya
magaling siya sa kaniyang mga ginagawa at talagang kung hindi man ito isang tao na popular, isang tao na marami ang nagkakagusto, maari na ito ay isang tao na medyo tahimik at hindi masyadong nakikipag-usap, pero marami na siyang napuntahan, malawak ang kaniyang kaalaman, kaya napakaganda naman ang profile ng tao na ito. At ito rin ay isang tao na mahilig ito sa dagat at yung mga naniniwala sa kung ano rin ang mga pinaniniwalaan ng ibang tao, meron siyang malakas na respeto sa ibang tao. At kapag itong taong ito ang nagmahal, ay talagang buhos rin naman kasi naniniwala siya sa commitment. At hindi ka mabuboard sa taong ito kasi napaka-spontaneous kung ano ang maisipan niya, yun ang kanyang gagawin kasi nga mahilig rin sa adventure. At itong taong ito ay refined at pakiramdam ko maganda ang imahe ng taong ito, yung parang maganda ang respeto sa kanya ng ibang tao. At napakaganda lang kasama ng taong ito kasi naniniwala siya sa discernment. Pwede siyang maging super tahimik para maunawaan rin niya kung ano ang mga sitwasyon. Kaya siguro ang galing-galing niyang mag-solve ng mga problema. At ang taong ito rin ay talagang nanunood o kaya nakikinig sa kung ano ang mga sinasabi ng ibang tao sa kanya. Ito ay isang enthusiastic na tao at malakas ang kanyang paniniwala sa kanyang mga filosofiya sa buhay. Hindi ito umaasa sa ibang tao, isang tao na marunong maghanap ng sarili niyang pera, sarili niyang pamamaraan, at ang taong ito ay napaka-generous. Ibinibigay niya sa ibang tao kung ano rin ang mga pangangailangan. Meron lang konting pagiging tactless, prangka magsalita ang taong ito, at ito rin ay self-righteous. Kaya yung mga paniniwala niya sa buhay ay ginagawa rin niya sa kanyang sarili. At kung naniniwala siya na ang bagay na ito ay bawal o hindi maganda, hindi rin niya ito ginagawa. Kaya maganda ang profile ng tao na ito. At tingnan natin kung kailan mo ito makikilala. Pakiramdam ko ang nararamdaman ng taong ito ay tago. Kasi medyo tahimik. Tahimik ang taong ito kaya hindi niya rin sinasabi. Wow! Ganda naman. Tingnan natin. Kailan nyo kaya makilala ang taong ito? 10 of Pentacles. Okay. Ang 10 of Pentacles, ito nagsasabi na hindi mo kailangang mag-worry. Expect mo lang na lilitaw ang taong ito. At maganda ang taong ito kasi ang taong ito ay nakafocus sa long term. At medyo stable rin ang kaniyang mga plano para sa future. Kaya kailangan mo lang hayaan na ang mga magaganap ay mangyayari. Antayin mo ang tamang panahon. Ito ay napakagandang profile ng taong ito, di ba? Sino ba naman ang hindi magkakagusto? Multilingual, problem solver, hindi tumatakbo sa problema, nakikinig kung ano ang iyong mga opinion, mapagmahal, at meron siyang paniniwala sa buhay na anuman ang mga mangyayari ay mangyayari. Malakas ang kanyang faith. Napakaganda ng profile ng taong ito. At ito rin ay isang tao na meron kasi siyang sense of hope na anuman ang mga problema, naniniwala ito sa miracles. At itong tao na ito rin ay magaling sa kanyang mga method. Very accurate ang taong ito. At medyo spiritual ang taong ito. Medyo perfectionist. Maprangka ang taong ito. Wow! Kailan mo kaya makilala ang taong ito? Kuha tayo ng iba pang baraha. Tanungin natin ang mga baraha kung kilala mo na ba ang taong ito? Kilala mo na ba ang taong ito? Andiyan na ba na kilala niyo na ba ang taong ito? Na nagkakilala na ba kayo? Nagpakilala na ba ang taong ito? Tingnan natin.
Baka boss mo ito. Tingnan natin. Okay, ano ang sabi ng baraha? Nakilala mo na ba ang taong ito? Nakakilala na ba kayo? Nagkasalubong na ba kayo? Sino ang taong ito? Sino ang taong ito? Nagkakilala na ba kayo? Not ever. Wow! So, hindi nyo pa kakilala ang taong ito, pero kayo, kilala na niya. Maari na talagang wala kang kamalay-malay na ang taong ito ay may gusto pala, may pagtingin. Wow! Sino kaya ang taong ito? May idea ba kayo kung sino ang taong ito? Ang galing naman. Okay? At mag-iwan ng comment sa baba kung meron kayong mga komento, meron kayong mga suggestion, at kung ano pa ang mga gusto nyong sabihin sa akin. Hello sa inyo. Maraming salamat sa pagbisita sa ating channel at i-share ninyo ang video na ito. Ito ay para sa Group 1. At kung gusto nyo pang tingnan kung ano yung nasa Group 2 or Group 3 or 4, ay tingnan nyo lang sa mga susunod pa natin sa ating video. Nasa baba ng video na ito ang timestamp. Okay? At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please consider subscribing at please like our video. Thank you sa inyo. Hi Group 2! Kumusta kayo? Ito ang inyong pinili. Itong rose quartz na heart. Okay? At ang mga barahan ninyo ay Scream Time. Body art. Okay. 30s. Okay. Next. Cartomancy. Okay. Social butterfly. Lagay natin dito. Next, the Emperor. Okay. Next, the Magician. Wow. Next, the Fool. Wow, mga major arcanas. Tapos, Three of Cups. Okay. Next. Gemini. Ayan. Gemini. Tapos, Libra. Okay. Okay, tingnan natin ano ang sinasabi ng baraha sa kabuuan. Okay, tabi lang natin to. Ayan, okay. So, sino ang taong may sikretong pagtingin sa inyo? Tingnan natin. Okay? Gemini. Posibleng Gemini, pwede ring Libra. Okay. Ang taong ito ay merong tattoo o kaya meron siyang body piercing. Merong tattoo o merong body piercing. Okay? At ang taong ito rin ay mahilig ito sa movies. Mahilig manood ng pelikula. Mahilig mag-online. At ang taong ito, ang kanyang edad ay mga 30s. So, ibig sabihin, 30 hanggang 39. Yan ang mga 30s. At naniniwala ito sa tarot cards. So, malamang nanonood rin ito ng mga videos natin. O kaya, mahilig rin ito na manood sa mga ganitong palabas, mga baraha, hula ng baraha, mga tarot cards. At ang taong ito ay social butterfly, so ibig sabihin maraming kaibigan at popular sa social media. Mahilig lumabas, mahilig makisama sa ibang tao. At ang taong ito rin ay ang Three of Cups, maganda ang kanyang friendships, maganda ang kanyang support sa ibang tao. At marami siyang mga nakukuhang mga bagong kaibigan at
kung siya ay kailangan ng tulong, marami siyang natatakbuhan. So medyo popular ang taong ito. At itong taong ito ay merong mga bagong pangarap, mahilig sa adventure, hindi siya takot na subukan ang mga bagong bagay. At siya ay isang tao na nagkakaroon siya ng mga bagong simula. Itong taong ito ay kumukuha ng chances kung ano ang available sa kanya. At ang tao ring ito ay napaka-focus sa kanyang mga pangarap sa buhay. Magaganda ang kanyang vision. Inspirado siya na gawan ng aksyon ang kanyang mga pangarap sa buhay. At dahil tatlo, hindi marunong magbilang. 1, 2, 3. Tatlo ang major arcanas mo. Ang taong ito ay talagang seryoso sa kanyang buhay. Meron siyang magandang posisyon at siya ay isang emperor. Ang emperor ay isang tao na parang meron siyang nakukuhang respeto galing sa ibang tao. Maganda kasi ang kanyang leadership. Isang tao na nire-respeto dahil magaling siya sa kanyang mga pagplano. At isang tao na napakagandang father figure. At 30 years old lang ang taong ito, or 30 to 39 years old. At ito ay isang tao na magaling sa kanyang pananalita. At 'di ba, social butterfly tapos Gemini. Ayan, nagkakasundo sila na ang taong ito talaga ay maraming mga kaibigan. At very flexible, konektado siya sa ibang tao, street smart ang taong ito. Street smart. Okay? So, hindi mo siya maluloko dahil marunong ang taong ito sa mga lengguaheng pangkalye. Pero kahit na lengguaheng pangkalye, ang taong ito ay napakaganda ng kanyang strategy sa buhay at merong respeto ang mga tao sa kanya kasi napakaganda ng kanyang mga pagplano. At ang taong ito ay idealistic also. At gusto niya ng kapayapaan, gusto niya ng kooperasyon galing sa mga kaibigan, napakabalanse ng kanyang gawa. Ibig sabihin, pwede siya sa mga professionals na kaharap, magaling siyang makisama. Pagdating naman doon sa mga tao na sa mga baryo o kaya sa mga barangay, marunong rin siya makipag-usap sa mga tambay sa kanto at pwede niyang balansihin ang kanyang mga pakikitungo sa tao. At ang taong ito rin ay napakaganda ng kanyang gwapo o kaya maganda ang taong ito kasi napakaganda ng kanyang mukha, napakaganda ng kanyang aura. At ang taong ito ay hindi judgmental at dahil kasi maganda ang kanyang consideration sa ibang tao pero socially aware siya. Ang taong ito ay nanunood ng balita o kung hindi man ay meron siyang mga kaibigan na nagsasabi sa kanya ng mga kwento kung ano ang nagaganap. At ang taong ito rin ay isang napaka-cooperative na tao at parang gusto niyang ma-please ang mga tao. Maganda ang profile ng taong ito. So mahilig sa movies, mahilig sa body art, sa mga tattoo, o kaya yung merong hikaw sa katawan. Ang taong ito ay hindi takot sa adventure. Okay, ang tanong, nagkakilala na ba kayo ng taong ito? Nagkita na ba kayo? Tanungin natin ang baraha o alam mo na ba kung sino ang taong ito? Ang taong ito ba ay nagtapat na ng kanyang pag-ibig? Sino ang taong ito? Nagkakilala na ba kayo? Kilala mo ba ang taong ito? Okay, meron ka bang idea kung sino ang taong ito? Lumapit na ba ito sa iyo? Tingnan natin. Dalawa. Answer, unsure, ask again. Siguro dahil ang dami-dami kong tanong. Okay, so una munang tanong, nagkakilala na ba kayo ng taong ito? Ibig sabihin, meron bang mga circle of friends mo na maaari na may gusto sa iyo? O kaya, ang taong ito ba ay nakita mo na in person? It is certain. So, kilala mo na ang taong ito. Kilala mo na ang taong ito. O kaya, kung hindi man, hindi mo alam na ang taong ito ay may gusto, andiyan lang siya sa kapaligiran mo, isang tao na maaari na hindi kayo close, pero nagkita na kayo ng taong ito.
Okay, so ano pa ba ang tanong ko kanina? So, nakita na kayo ng taong ito. Kasi siguro dahil social butterfly. Ang tanong, ano ba ang gusto nyong itanong? So, nakita na kayo ng taong ito. Okay, tanong. Alam mo ba na ang taong ito ay may gusto sa iyo? Okay? Meron ka bang kutob? Okay? Alam mo ba na ang taong ito ay may gusto sa iyo? O kaya, yung mga kaibigan mo ba ay... Kasi paminsan-minsan hindi natin alam na ang tao ay may gusto sa atin. Pero yung mga kaibigan, mga nakapaligid sa atin, alam nila o nararamdaman nila. So, tingnan natin. It could be maaari. Maaari. So, merong mga hinala. Yung mga kaibigan, maaari na napapansin nila na ang taong ito ay merong konting paghanga sa iyo o pakiramdam nila, ang taong ito ay parang merong gusto sa kaibigan ko. So, meron silang mga konting pagdududa. Okay? So, tingnan natin kung ang taong ito ba ay magsasabi ng kanyang paghanga sa iyo, ipapaalam ba niya sa iyo kung ano ang kanyang nararamdaman. Okay? Kasi maganda naman ang profile niya. Ano ba yung kinakatakutan niya? Tingnan natin. Okay? Baka may asawa ito. O baka may sabit. Tingnan natin. So, ang taong ito ba ay magtatapat sa iyo? Okay? Magtatapat ba ang taong ito sa iyo? Magtatapat ba? Of course. Of course. So, parang nagpaparamdam na ang taong ito sa iyo. Ayan. Nagpaparamdam na. Meron ka bang naramdaman? So, nagpaparamdam na ang taong ito sa iyo. Baka hindi mo lang makita ang clues. Sino ang taong ito? Ikaw lang ang nakakaalam kung sino ang taong ito. Ayan, so ipakita natin ulit ang iyong mga baraha. Okay. Medyo natabunan na yung iba. So ulitin ko, ito ay isang tao na magaling sa movies. Alam niya kung anong nagaganap sa kapaligiran. Merong tattoo o kaya meron itong body piercing na nakatago kasi ang taong ito ay napaka-smart ng taong ito. Social butterflies, edad 30 hanggang 39, naniniwala sa tarot cards, isang tao na maaring Gemini o Libra, o kung hindi man, ito ay isang tao na balanse ang kanyang mga pananaw, isang tao na napaka-prangka, isang tao na napaka-friendly, hindi mapakali, at studious ang taong ito, matalino, street smart. Okay, at ang taong ito ay maraming kaibigan, nasusuportaan ng mga kaibigan, hindi takot sa adventure, mahilig magmuni-muni, maganda ang kaniyang mga pananaw sa future, at isang leader. Okay, at kung nagustuhan ninyo ang mga mensahe ng baraha, kung meron kayong mga komento o suggestion, mag-iwan ng comment sa baba, at i-like ang ating video, i-share sa inyong mga kaibigan, at kung hindi pa kayo nakasubscribe, consider subscribing. Gawa pa tayo ng mga tarot cards reading at pagbasa ng mga baraha. Maraming salamat sa inyo. Stay safe, stay happy, stay beautiful. Hi Group 3! Kumusta kayo? Narito ang pinili ninyong baraha, pinili ninyong gem na heart. Ayan. Tingnan natin kung sino ang may nakatagong gusto sa iyo. Okay? Unang baraha, 40s. Quiet time. Sense of humor. Animals. Skillful. Okay. Next, the elephant. Okay. The sun. Aba.
Tamang-tama kasi may sense of humor. Life of the party. Knight of Pentacles. Dito natin lagay. Next is Five of Pentacles. Okay. Tapos, Pisces. Okay. At Scorpio. Okay, so anong gustong sabihin ng baraha? Tingnan natin. Ang tao na merong gusto sa iyo ay mahilig magmuni-muni. Mahilig siyang mag-isip, pero ang taong ito ay merong sense of humor, life of the party ang taong ito. Siya ang nagdadala ng buhay sa kapag merong mga gathering, merong mga pagsasama. Maganda ang kanyang sense of humor. Mahilig siya sa animals. So, maari na meron siyang aso, meron siyang inaalagaang hayop, o kaya very loving siya sa mga tao. Ang taong ito ay napaka-skillful, magaling sa kanyang mga kamay, malamang magaling itong magpanday, malamang ay magaling ito sa mga gawain na parang labor. Okay? So, itong taong ito ay isang Hierophant. At ito ay isang tao na naniniwala sa tradisyon. So, very traditional ang taong ito. Naniniwala siya sa mga ekspektasyon ng komunidad, ekspektasyon ng pamilya, at sinusunod niya ang mga ito. At ang taong ito ay isang Knight of Pentacles. Ito ay isang reliable na tao, isang tao na pasensyoso at very hardworking, skillful, at siniseryoso niya ang kanyang trabaho. Ang taong ito ay Five of Pentacles. Ito ay isang tao na maaring merong mga problema na itinatago. Meron siyang, kung hindi man depression, meron siyang mga nararamdaman sa kanyang physical na katawan. At ang taong ito rin ay maaari na malungkot kasi nawalan ng nanay o kaya nawalan na ng tatay. Meron siyang pakiramdam ng loss o kaya pakiramdam niya hindi siya minamahal ng mga taong mahal niya o kaya parang meron siyang sense of abandonment. Kung hindi man ito tao na merong hindi magandang pinagdaanan sa kabataan niya, hindi siya inalagaan, hindi maganda ang pagtrato ng mga magulang o kaya ng mga mahal sa buhay, itong taong ito ay may nakatagong lungkot. Kahit na napakaganda ng kanyang sense of humor, yung magaling siyang magbiro, halos idinadaan lahat sa biro, pero merong konting kirot ang puso ng taong ito. Masipag ang taong ito. Magaling maghanap ng pera para sa pamilya, para sa kanyang sarili. Hindi tamad ang taong ito. At itong 40s, maaari na ito ang kanyang edad. Mga 40 to 49, yan ang kinukonsider na 40s. At kung hindi man, maaari na makilala ninyo ang taong ito pagdating ng 40 years old na kayo. O kaya malaman ninyo na, uy, ang taong yun pala ay may gusto sa akin noong mga unang panahon o kaya nung kabataan ko. Okay? O kaya makilala ninyo ang taong ito. Itanong natin mamaya sa baraha kung nakilala nyo na ba ang taong ito o makikilala nyo pa ba ang taong ito. At ang taong ito ay either Scorpio or Pisces. Okay? Isang tao na napaka-passionate pero napaka-secretive ng taong ito. Medyo compulsive ang taong ito, intense sa kanyang nararamdaman. At ang taong ito rin ay Pisces. Maari na maganda ang kanyang mga imahinasyon at compassionate siya. Kaya siguro marami siyang mahal niya ang mga animals dahil ang taong ito ay mapagmahal, lalong-lalo sa mga hayop, at napakaganda ng kanyang mga pangarap sa buhay. Very spiritual rin siya. Malakas ang kanyang pananampalataya kahit na akala ng mga tao dahil biro-biro, magaling kasi siyang makisama. Puro biro, akala ng mga tao ay walang lalim pero napakalalim ng kanyang spirituality. At ang taong ito, paminsan-minsan ay naaawa sa kanyang sarili. Marahil kapag naalala niya kung ano ang mga nangyari, kung ano ang mga nawala sa kanya, nagkakaroon siya ng quiet time.
At sa mga panahon na iyan, maaari na siya ay medyo tahimik, iniisip niya kung ano ang mga nawala sa kanya, ano ang mga pinanghihinayangan niya. At ang taong ito ay hindi masyadong practical. So, meron pagka-impractical ang tao na ito. At ang tanong ko, nakilala niyo na ba ang taong ito? Tanong natin. Nakilala, ibig sabihin, nagkita na ba kayo ng taong ito? Ang taong ito ba ay nasa circle of friends mo, nasa kapaligiran, kapitbahay ba ito, kasama sa trabaho, yung tao na pwedeng nagkasalubong na kayo? Okay? Tingnan natin. It is conceivable. Maaari na nagkasalubong na kayo ng taong ito. So, hindi klaro. Okay, tanong pa natin. Ang taong ito ba ay nagtapat na sa iyo na meron siyang paghanga, meron siyang pagtingin o meron siyang nagugustuhan sa iyo? Okay? Tingnan natin. Nagtapat na ba ang taong ito? It is possible. Maaari na nagtapat na. Okay, so ano ang gusto niya sa iyo? Gusto ba niya na maging kaibigan o gusto niyang maging lovers? Ano ba? Ano ang gusto niya sa iyo? Tanong natin. Gusto ba niya na maging karelasyon? Okay, bigay ang baraha. Gusto ba niya maging karelasyon? Not ever. Okay. So, ang gusto ng taong ito ay ano? Bakit not ever? Dahil malakas o malaki ba ang pagkakaiba ng edad ninyo? O dahil shy ang taong ito? O kaya merong asawa? Not ever. So, hindi magtatapat ang taong ito sa iyo? Okay, so, ano pang itatanong natin? Hindi magtatapat ang taong ito sa iyo. Bakit? Itong taong ito ba ay may asawa? May asawa ba ang taong ito? Kasi 40s na eh. Ask again later. Ha? Hindi. Ayoko ng later. Gusto ko na ngayon. May asawa ba ang taong ito? Zero chance. Oh, zero chance. So, walang asawa ang taong ito. Walang asawa ang taong ito, maaari na mahiyain lang. Okay, so nahihiya lang, baka takot siya na, siguro, pakiramdam ko, ang taong ito ay takot na ma-deny. Kasi, meron kasi siyang mga hinanakit sa buhay eh. Meron siyang mga hinanakit sa buhay. At mahilig ito na mag-isip, kaya siguro, pakiramdam niya, dati kasi hindi na siya minahal, meron siyang sense of abandonment, kaya takot siguro ang taong ito na ma-deny. Okay, isang tanong na lang. Ang taong ito ba ay magugustuhan ninyo kung magtatapat? Okay? Magugustuhan ba ninyo kung magtatapat ang taong ito? Ha? Hoy, medyo hindi pa kayo makapag-decide. Marahil kasi hindi nyo pa kilala ang taong ito, di ba? Hindi nyo pa kilala. Ayaw magpakilala. Okay, tanungin natin ulit. Bakit ayaw magpakilala ng taong ito? Okay? Kuha tayo ng ibang baraha. Bakit ayaw magpakilala ng taong ito? Okay? Bakit ayaw niyang magpakilala? Anong problema niya? Maganda naman ang kanyang profile. Okay. Isang baraha. The devil.
Okay. Kaya pala ayaw niyang magpakilala. Kasi ang taong ito ay maraming problema. Meron siyang mga problema, maaring meron siyang mga issues, meron siyang addiction. Ang addiction naman ay hindi palaging sa drugs. Maaari naman na ang addiction niya ay isang bagay na hindi niya maiwan. Isang bagay na parang nagdadala ng kapahamakan sa kanya. So, maaari na adik ito sa sugal o kaya kung hindi man, isang bagay na alam niya na dapat hindi niya gagawin pero ginagawa niya. Isang tao na, naku, buti na lang hindi niyo pa kilala ang taong ito kasi maraming mga pinagdadaanan ang taong ito. Ito ay isang tao na ayaw niyang ibigay. Maari na gusto lang niyang mamuhay na hindi siya pakialaman. Kaya ayaw niya nung meron siyang sabit, ayaw niya na merong nakikialam sa kanyang mga desisyon sa buhay. So adik ito na gusto lang niya ng single life o yung tao na magagawa niya kung ano ang gusto niya. Ayaw niyang ibigay ang kanyang power. Okay? So, kung nakakonekta kayo sa mga mensahe ng barahang ito o kung hindi man, kung meron kayong mga komento, iwan nyo sa baba para malaman ko kung ano rin ang inyong mga iniisip at i-share ninyo ang video ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe to our channel. Gagawa pa tayo ng mga maraming hula ng baraha para sa susunod nating mga videos. Maraming salamat! Hi Group 4! Kumusta kayo? Ito ang pinili ninyong baraha. Ito ang inyong heart charm. Okay, tingnan natin kung sino ang may nakatagong gusto sa inyo. Introvert. 50s or older. Okay. Children. Culinary arts. Aba. Magaling magluto ang taong ito. Spiritual. Okay? Malakas ang pananampalataya. King of Pentacles. Aba, isang napaka-practical na tao. Tingnan pa natin. The Hangman. Itong taong ito, iba-iba ang kanyang mga pananaw sa buhay. Four of Swords. Okay. Page of Wands. Tabi natin, Page of Wands at Capricorn. Okay. At Aries or Aries. Okay. Okay, tingnan natin ang baraha sa kabuuan. Maaring Aries, maaari na Capricorn. Isang tao na medyo mahiyain, 40s, 50s or older, mahilig sa mga bata o kaya merong anak na ang taong ito, mahilig sa pagkain, culinary arts. Okay, so tingnan natin. Okay? Okay, basahin natin sa kabuuan. Okay, isang tao na mahiyain at may mga anak na ito, mahilig sa pagkain, malalim ang paniniwala sa Diyos, malalim ang kaniyang mga paniniwala sa buhay. Ang taong ito ay meron siyang hangman dito, isang tao na mahilig sa sacrifice, isang napakagaling na practical na leader, magaling siya sa kaniyang pera. At ang taong ito rin ay isang maayos na tao pagdating sa kaniyang paniniwala. Mahilig siya na kunin kung ano man ang iba't ibang paniniwala ng ibang tao. At ang taong ito rin ay mahilig mag-isip ang taong ito. Parang gusto lang niya na siya lang isa. Mahilig siya sa retreat, mahilig magpahinga. Kaya siguro napakagaling ng kaniyang mga desisyon sa buhay. Ayan o. Kasi shy siya. Hindi siya mahilig na makipaghalubilo masyado. Ayan. So, at
nakikinig siya kung ano ang mga sinasabi ng ibang tao, ano ang mga pananaw kinukuha niya. Hindi siya madaling mag-judge kasi pinapakinggan niya naman kung ano ang mga sasabihin ng ibang tao. At ang taong ito, meron kang page of wands dito. Ito ay kuryusong tao. Tahimik siya pero alam niya kung ano yung mga nagaganap, alam niya kung ano ang chismis, ano ang mga balita dahil kuryoso ang taong ito. At ang taong ito rin ay napaka-aktibo at daring ang taong ito. Medyo inosente kung titingnan ninyo, tago ang mga emosyon niya. Pero medyo impulsive rin. Tapos, ang taong ito rin ay napaka-realistic at isang down-to-earth na tao. Isang tao na disiplinado. Itong 50s or older, maari na ito ay kanyang edad. Maari na siya ay anak ng isang 50 or 60 years old, 50 or older na tao. So, posibleng na bata-bata pa ang taong ito, pero napaka-guided niya ng kaniyang mga magulang. At ang taong ito ay mahilig na makinig sa payo ng mga magulang at maganda ang kaniyang mga pananaw sa buhay kasi mahilig kasi siyang magmuni-muni, mahilig siya na alamin kung ano na ang mga balita. Medyo shy ang taong ito, so malamang hindi nyo pa kilala ang taong ito. Pero maaari rin nakilala nyo na sa pamamagitan ng kanyang mga magulang. Tingnan natin. Kilala nyo ba ang taong ito? Nagkakilala na ba kayo? Okay, unang tanong muna. Nagkakilala na ba kayo ng taong ito? Isang espiritual na tao, tago ang mga emosyon. Tingnan natin. Kakilala na ba kayo? Oops. Okay, nagkakilala na ba sila? Ayan. Sure. Sure. So, kilala nyo na ang taong ito. Nasa circle of friends ba? Kaibigan ba? Tingnan natin kung kaibigan mo ba ang taong ito. Okay, kaibigan ba ang taong ito na may gusto sa kanya? I think so. Okay. So, maaring kaibigan ninyo. Kakilala nyo ang taong ito. Maaring kapitbahay, kasama sa trabaho, isang tao na alam nyo ang pangalan. Pakiramdam ko, alam nyo ang pangalan ng taong ito. Okay. So, kung hindi ito 50 years old pataas, ito ay isang anak ng 50 years old pataas. Okay. So, isang anak na mahilig sa pagkain at spiritual na tao. Okay, Aries or Capricorn. Okay, shy na tao pero nakikinig kung ano ang mga kwento, nakikinig sa mga pananaw ng ibang tao. Okay, so ang tanong, nagtapat na ba ang taong ito? O nagpaparamdam ba? Nagpaparamdam ba ang taong ito? It's visible. So, maaring magtatapat pa lang, maaring nagtapat na. Okay? So, ang tanong, magugustuhan nyo ba ang taong ito? Okay? Kung ang taong ito ay nagtapat o magtatapat, magugustuhan nyo ba? Find your own answer. Okay? So, depende kung magkasundo kayo. Okay? So, depende kung kayo ay magkasundo. Marahil meron pang ibang mga aspeto na kailangang i-consider. Okay? Baka hindi kayo pareho ng paniniwala sa buhay. Kasi napaka-spiritual ng taong ito. Baka ang relihiyon niya at ang iyong relihiyon ay hindi magkasundo. Baka depende. Okay? So, ang tanong, magiging happy ka ba sa taong ito pag nagkataon na kayo? Okay? Maging happy ka ba? No. Hindi ka maging happy.
Hindi ka magiging happy. Bakit? Tanong natin sa iba pang baraha. Dito tayo sa ating tarot card. So, bakit hindi ka maging happy? Hindi ba attractive ang taong ito? Hindi ka kaya maaakit sa taong ito? O baka hindi kayo magkasundo kasi napakatahimik naman ng taong ito? O baka dahil sa edad, baka ang taong ito ay 50 years old at hindi ang anak. Posible. Okay? Tingnan natin. Mahirap kasi general reading, kaya marami kang angle na dapat i-consider. Okay? So, yung iba na andito ay hindi para sa lahat. Kaya, kung ano ang nakakonekta kayo, nakaresonate kayo sa mensahe, yun lang ang kunin ninyo. Okay? Kasi general reading. Kung personal reading ito, makaklaro ito ng yung direkta talaga. Okay, tingnan natin. Bakit hindi magiging happy kapag kayo ay naging kayo? Anong issue ng taong ito? Knight of Cups. Knight of Cups. Ang taong ito ay napaka-charming. Kaya hindi ka maging happy kasi marami kang magiging, siguro, maraming mga pagsiselos. Siguro, hindi ka maging happy kasi ang taong ito kasi ay Prince Charming at magaling sa romance. Kaya baka babaero ang taong ito o kaya isang babae, kung ikaw man ay lalaki, ay maari na ito ay isang babae na playgirl. O kaya, hindi naman playgirl pero baka hindi siya sure kung ano ang hinahanap niya sa buhay at gusto pa niyang i-enjoy ang kanyang pagiging single at hindi siya masyadong committed sa relasyon ninyo. At iba-iba ang kanyang mga emosyon kasi itong Knight of Cups, ito, yung mahilig siya sa proposal pero hindi kayo magkasundo kasi baka hindi rin mag-propose ang taong ito, baka gusto lang ng happy-happy at hindi masyadong seryoso. Okay, so kung nagustuhan ninyo, nakakonekta kayo sa mensahe ng barahang ito, mag-iwan ng comment sa baba, i-like ang ating video at i-share na rin sa inyong mga kaibigan. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please consider subscribing. Gagawa pa tayo ng maraming mga pagbasa ng tarot cards. Maraming salamat sa inyo!